Ipanang trumpeta. Sa ngalan po ni na Apostol San Felipe at Santiago, tayo ay natitipon ngayon upang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na ating tinatanggap mula sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Sa misang ito, idulog din natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sa sandali ng katahimikan, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Lulong sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Di pinuri ka, di pinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin na tagumpay ng kaisa-isang anak mo, ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong mananangan sa salitang pinangangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag ng Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang lahat po ay magsitayo. Kami gawin mong daan, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito.
Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang lalaki po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Ang aking pong pagbabahagi ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, ang pagninilay tungkol sa Ebanghelyo, at pangalaway ang pakay namin kung bakit kaming mga lukbanin ay naririto. Nais ko pong pasimulan ng ating pagninilay sa isang tanong. At ang tanong na ito ay, sino ang kamukha mo? Yan, tanongin nyo nga po inyong katabi, sino ang kamukha mo? Yan, si Paraluman. Sabi nung isang kanta, kamukha mo si Paraluman. Mga minamahal na kapatid, minsan daw nagkaroon ng reunion ang mga magkakabatch. At syempre, hindi mawawala sa isang reunion yung medyo hambugan, yung medyo yabangan. At sabi nung isa, kapag nakita na ng mga tao sa ospital, lalo tigit ng mga nurses, kapag ako ay dumarating na nakasuot ng puti, babati na sila ng magandang umaga, Dok. Magandang gabi, Dok. Kumusta po kayo? Sabi naman ng isa, wala kayo sa akin. Pag nakakita na yung ako'y nakasuot ng hat, babati naman ako'y engineer. Kumusta po kayo? Magandang umaga po. Kaya kapag nakakita namang may daladalang mga libro, nakita na ng mga estudyante, ang sasabihin ay, good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sabi ng isa, wala kayo sa akin. Kasi kapag nakita ako ng mga tao, ang iniimik nila at sinasabi, Diyos ko, na ito ka na naman. Yun pala'y maniningil ng kuryente. Mga minamahal na kapatid, ito ang hamon sa atin ng ating Ebanghelyo, ng ating Panginoon. Maging kamukha tayo ng Panginoon. Panginoong Heso Kristo. Sa lumang tipan, alam natin ang Diyos ay hindi natin pwedeng makita. Sapagkat ang makakita sa Diyos ay mamamatay. Pero sa Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sabi nga sa Teolohiya, Jesus is the perfect image of God the Father. Jesus is the perfect image of God the Father. Kaya pala mga minamahal na kapatid, ito ang pwede nating sagot sa mga nagko-komento sa atin, bumabati ko sa atin, kung bakit tayo may mga imahen na hindi naman natin sinasamba. Sabi kasi, sa lumang tipad katulad ng sinabi ko, hindi nakikita ang Diyos, kaya wala tayong mukha ng Diyos. Pero dumating na si Kristo, nagkatawang tao ang Panginoon, kaya nagkaroon ng mukha ang Diyos. Sinasamba ba natin ang mga imaheng ito? Hindi. Bagkos ang mga iyan ay nagpapaalala ng pag-iral ng Diyos na mapagmahal at mapaggabay. Nakakatulong ang mga iyan para hanapin natin ang Diyos, para lalo nating palalimin ang ating relasyon at ang ating pananampalataya sa Diyos. At tulad ng nasabi ko, ang hamon sa atin, maging kamukha tayo ng Diyos. Sino ang kamukha mo? Sana kamukha din tayo ni Jesus. Para pag nakita tayo ng ating kapwa, masabi din nila, Diyos ko, tunay ka nga. Diyos ko, nagmamahal ka nga. Pangalawang bagay, mga minamahal na kapatid, iniksian ko na lang yung unang bahagi at medyo mahaba itong pangalawa, ay naririto po kami sapagkat nais naming muling ipalaganap at paigtingin ang debosyon kay San Isidro Labrador.
Ang amin pong kasing parokya, ang parokya ni San Luis Obispo, ay inihahanda upang maging isang pandiocesis na dambana sa karangalan ni San Isidro Labrador. Akala ng marami, si San Isidro ay patron lamang ng mga magsasaka. Pero alam po rin yung salitang Labrador, hindi lamang yung nangangahulugang magsasaka. Ang salitang Labrador ay nangangahulugang manggagawa. Kaya pala, pwede nating sabihin, si San Isidro ay patron din ng lahat ng mga manggagawa. Isang biyaya para sa amin, lalo tigit para sa akin, habang naghahanda kami ng mga bagay na kailangan pa, para nga ang aming simbahan ay maitalaga na upang maging isang pandiocesis sa dambana, lalo po naming nakilalang tunay itong si San Isidro. Napag-alaman namin na ito parang si San Isidro ay isa ding mapaghimalang santo. Tulad ng nasabi ko, akala natin si Isidro lamang ay pinoprosesyon kapag May 15 at nagdidebosyon tayo sa kanya upang sumagana ang ating mga ani. Pero si San Isidro pala ay marami ring himalang nagawa sa biyaya ng Diyos. Sinasabi ng mga kwento, mga minamahal na kapatid, nang si Isidro ay mamatay, inilibing po siya sa kanyang paboritong simbahan, ang simbahan ng San Andres. Bakit naging paborito ni San Isidro ang simbahan ng San Andres? Sapagkat araw-araw, nung siya'y nabubuhay pa, mula sa kanilang tahanan, pupunta sa simbahan ng San Andres para magsimba, para tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia. Saka pa lamang magsisimulang magbukid itong si Isidro. At bilang paghahanda po sa pagiging santo ni San Isidro, hinukay ang kanyang bangkay. At nang buksan ang libingan ni Isidro, nakita ng mga tao na hindi nabulok ang kanyang katawan. Katulad din ni San Juan Mary Vianney at ng iba pang mga santo. Nagpapakita ng tunay na kabanalan ni San Isidro Labrador. Sinasabi din, nang buksan ang libingan ni Isidro, kusang nagkampana ang mga batingaw ng simbahan at pinaniniwalaan na ang mga anghel ng Diyos ay nagsasaya sapagkat si Isidro ay magiging ang santo. Nang buksan din ang libingan ni Isidro, maraming bulag ang nakakita, maraming lumpo at pilay ang nakalakad, maraming mga may sakit ang gumaling dahil sa pamamagitan at pananalangin ni San Isidro Labrador. Di ba kalimitan pag binubuksan, ang matagal ng bangkay ay iba ang amoy. Pero itong si Isidro, nang buksan ang kanyang libingan, lumabas ang mga mababangong amoy. Ang sabi nga ng obispo, ang kanyang libingan ay naging isang halamanan ng mababangong bulaklak. Hindi lamang iyon ang mga himalang ginawa ni Isidro. Maging nung siya'y nabubuhay, marami po siyang ginawang himala. Alam po ba ninyo may anak itong si San Isidro at si Maria de la Cabeza? Nag-iisang anak. Minsan daw ang anak nila ay nahulog sa balon. At ang balong ito ay walang tubig. Dahil si Isidro ay walang magawa para iligtas ang kanyang anak, nanalangin sa langit si Isidro. At matapos ang ilang sandali, unti-unting nagkaroon ng tubig ang balon upang nang sa gayon, ang bata ay makarating hanggang sa taas nang hindi napapahamak at nasasaktan ni kauntiman. Mga minamahal na kapatid, alam natin kung bakit may imahen si San Isidro na kasamang anghel at ang kanyang among si Vargas. Sapagkat, tulad nga ng nasabi ko, si Isidro ay araw-araw sumisimba at tumatanggap ng komunyon, naglalakad ng malayo
para lamang makatanggap ng banal na komunyon. At siyempre, mayroong mga taong nagsusumbong sa amo na Isidro, kumbaga'y nagsisip-sip. At ang sabi sa amo, yan pong si Isidro'y tatamad-tamad, tanghali na kung pumasok sa kanyang bukirin. Kaya pinuntahan ng amo ang bukirin ni Isidro. At nagulat ang amo ni Isidro. Nakita niya, anghel ng Diyos ang nag-aararo, ang nagtatrabaho para kay Isidro. Hindi lamang iyon, minsan daw po'y nauhaw itong amo ni Isidro nang sila ay nasa bukid. At nagsabi ito kay Isidro na siya'y nauuhaw. At ang sabi ni Isidro, pumunta ka sa bahaging iyon, mayroon dong maiinom na tubig. Kaya naman pumunta ang amo ni Isidro na si Vargas. Pero pagdating doon ni Vargas, walang tubig na nakita. Kaya sumunod si Isidro at gamit ang kanyang pala, tinumbok niya ang isang bato at sinabing, dito ay magkakaroon ng tubig kung ibig ng langit. Matapos siyang sabihin ang mga salitang iyon, bumukal ang tubig, nakainom ang amo ni Isidro, at ito ay naging tubigan ng mga palayan at ng iba pang mga bukirin. Sinasabi din mga kapatid na hindi nauubos ang mga dayaming pinapagpag ni Isidro. Hindi naman po ako isang magsasaka kaya ako walang masyadong alam tungkol sa pag-aani. Ano po? Pero yung palang dayami, yung pala'y pinapagpag para lumabas ang trigo. Siyempre, sinusulit pala yun sa amo. At sabi, itong mga dayami ay ibinigay na ng amo kay Isidro. Yung mga dayaming napagpag na, ano po? Pero pagdating sa bahay ni Isidro, mulit-muli niyang pinapagpag ang mga dayaming naipagpag na. Pero hindi nauubos ang mga trigong lumalabas mula sa mga dayami. Mga minamahal na kapatid, marami pang himala na nangyari sa buhay ni Isidro. Kaya inaanyayahan ko po kayo na magdebosyon din kay San Isidro Labrador. Sa amin pong parokya, may misa tuwing araw ng Huwebes, sapagkat ang Huwebes ay araw ni Isidro para sa amin. Ang misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga, at mula po sa May 6, unang araw ng misa nobinaryo, ay alas 5 naman ang misa tuwing hapon. Sana po makita namin kayo sa aming simbahan. At mamaya, pagkatapos ng paghayo, isasagawa natin ang tinatawag naming pagpapandong at pagpapaampon kay San Isidro Labrador. Yung salukot po at yung pandong o anahaw, alam yan ng mga magsasaka, yan ay ginagamit bilang proteksyon sa init ng araw at upang hindi mabasa ng ulan. Naniniwala kami at maniniwala tayo na ang mga itong isasaklob sa ating ulo at sa ating balikat ay magiging protection din natin mula sa kasamaan, mula sa sakit at karamdaman at sa iba pang kapahamakan. At ibubuhos ng Diyos ang mga biyaya at pagpapala na ating hinihiling sa tulong ng mga panalangin ni San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni na San Felipe at Santiago. Ang tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay, na ito naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiling namin sa iyo, sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo, tayo po'y dadako na sa pag-aalay. Sa iyo, Ang lahat po ay magsitayo. manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwang. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos, napupuno ang langit
at lupa ng Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, tiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, na malray naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, aawitin po natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Heso Kristo, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pamalagin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo, sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po kayo. Inaanyayahan po ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa ilalim sa pagsusulit at may iba pang natatanging kahilingan para sa pagbabasbas. At yun din pong magpapabasbas ng mga religious articles, pumunta na din po dito sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo itong aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan anibersaryo ng kasal at may natatanging kahilingan. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagbabasbas ang mga kasangkapan sa panalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain at ingatan kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nahandog na po ang banal na Eukaristiya, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po muna tayo. Dadasalin po natin ngayon ang sama-sama ang panalangin kay San Isidro Labrador. Yung mga nasa estampita po. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin ng isang huwarang lingkod na si San Isidro Labrador. Pinabanal mo siya sa kanyang masipag na pagsasaka, sa pagiging matapat na asawa, mapagkawang gawa sa kapwa at mabuting katiwala. Sa kanyang inspirasyon at halimbawa ay masundan namin ang kanyang kabanalan. Sa aming pagdulog sa tulong ng kanyang mga panalangin, ay makamit namin ang iyong pagpapala na aming inihiling sa pagkakataong ito. Sa sandali po ng katahimikan, idulog natin sa Diyos sa pamamagitan ni San Isidro ang ating mga panalangin. Sa tulong nawa ng mga panalangin ni San Isidro, ay makamit namin ang mga pagpapalang aming minimithi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Ipanalangin mo kami.